Matagal na hindi tayo nakapag-upload ng kwento dito sa KNBK sapagkat most of our story senders gusto sa DKB. Mabuti na lang at itong si Arjun nung tanungin ko sa kanya kung gusto niyang dito ma-upload ng kanyang kwento sapagkat matagal na walang kwento dito, pumayag siya. In fact, ang sabi niya ay hindi mahalaga sa kanya ang maraming listeners dahil mababash lang din daw siya. Nasa kanya yung humility ba o yung ang importante lang sa kanya ay mas safe nga o mailagak ang kanyang kwento dito sa ating channel at hindi siya nag-expect ng maraming makikinig dahil mababash lang daw siya. Okay? Siya kasi ay nagpaka-honest sa totoong pagkatao niya. Nasa inyo na kung i-bash nyo siya at ready naman siya kung ano man ang sasabihin nyo. Okay? Huwag nyo lang kayong umarsa na mag-react siya sa mga negatibong komento. Anyway, kung maisasantabi natin yung pagiging masyadong pagiging moral natin, mapaghusga sa pagkatao ng mga tao, magagantahan tayo sa kwento niya. Kaya lang, kung tayo ay perfectionist, hindi tayo nagkakasala, then siguro pwede natin siyang imulat sa ilang pagkakamali niya. Anyway, pakinggan ang kanyang kwento dito sa KNBK Kwento ng Buhay Ko. Dear Kakwento, tawagin mo na lang akong Arjun, OFW dito sa West Asia, pero pauwi na ako para pakasalan ng ina ng anak ko. Dati akong masamang tao pero hindi sinasadyang magbago dahil sa babaeng pakakasalan ko, kahit na siya mismo ay biktima ko. Biktima ng kasamaan ko. February 2016 nung una ko siyang makita. Kasagsagan noon ng tokhang at kami ay labis na nag-iingat dahil kasama kami sa mga target ng drug war. Isa akong gwardiya noon pero hindi sapat ang kinikita ko para sa pangangailangan ng pamilya ko sa aming probinsya at hindi ako nakakaipon ng malaki na siyang layunin talaga ng pagtatrabaho ko sa Cavite. Mag-ipon ng maraming pera para makapag-asawa na. Kaya kahit illegal at delikado noon ay suma-sideline ako sa pagbibenta. Isang gabi sa aming hideout, iyon ay imbakan ng mga concrete products gaya ng mga culvert, malalaking imbornal at mga heavy equipments ng mga amo ng mga kasama ko. Yung mga kasama ko ang talagang tulak ng ipinagbabawal na gamot. Pero naging barkada ko sila. Tawagin na lang natin sila sa mga pangalang Robin, Renz at Soro. Noong gabing yun ay may hinahabol silang babae sa pagitan ng mga imbornal na malalaki. Narinig ko si Renz nung makita niya ako. Pare, chicks! Gustong makipag-hide and seek! Dahil doon ay nakihabol na rin ako pero naunang nakahuli si Soro at kaagad niya itong nilapastanganan. Naawa ko sa babae kasi umiiyak, nanlalaban. Sumunod si Renz nung sumuko na si Soro. Pirado kasi sila noon kaya hindi sila tinigasan. Si Robin ni hindi na sumubok. Noong nakakubabaw pa lang si Renz sa babae, umalis na si Robin. Pero gaya ni Soro, romansa lang ang nagawa ni Renz at ako, dahil nakatambad ang hubad na katawan ng babae sa harapan ko, natukso ako kahit medyo labag sa loob ko. Nakainom lang ako noon kakwento. Hindi ako nakatira. At nagtagumpay akong maangkin ang babaeng yon. Pero nagawa ko siyang suntukin ng malakas nung sumigaw siya matapos siya makarinig ng wang-wang ng pulis.
Nawalan siya ng malay sa suntok ko sa sikmura niya, pero hindi ko siya iniwan. Hinila ko siya sa pusod ng talahiban at doon ako nagtago. Noong gabing yon, namatay sina Renz at Robin. Si Zoro sumuko kaya nakulong siya at siya ang kumanta sa mga pulis para mahuli ang kanilang boss. Ang tagal ko sa talahiban, nasa 5 oras siguro. Doon ay may mga puno din na hindi pa matataas. Nakatalungkulang ako sa tabi ng babaeng tulog lang. Humihinga siya. Bumalikwas pa nga at panakanaka ay ipinapaypay ko sa kanya ang t-shirt kong hindi ko na naisuot nung pagsamantalahan ko siya. Pinapaypayan ko siya dahil sa mga insekto, mga lamok. Maganda siya kakwento at virgin pa. Sa loob ng mahigit 5 oras namin sa talahiban ay naisisingit ko sa isip ko ang mga tanong kung sino siya at bakit siya naroon. Noong tahimik na ang paligid, pati tahol ng mga aso ay tumigil na. Maingat akong lumakad sa tambayan ng mga kasama ko at kinuha ko ang susi ng kotse ni Zoro sa tulugan niya. Winasak ko din ang Durabox ni Zoro at kinuha ko ang pera niya. Lahat. Noong palabas na ako, noon ko palang napansin ang nagkalat na dugo sa sahig, maging sa gawing kaliwa ng pintuan. Binalikan ko ang babae. Sinagasaan ko ng kotse ang talahiban na hindi nakasindi ang ilaw ng sasakyan. Binuhat ko ang babae at isinakay sa kotse. At muling sinagasahan ang talahiban hanggang sa marating ko ang kalsada at dumiretso sa aming probinsya. Nasa mahigit 1 oras na ang biyahe nung magising ang babae sa likod ng sasakyan. Kuya, narinig kong sabi niya at paglingon ko sa rearview mirror ay nakita kong nakaupo na siya. Yakap-yakap ang sarili niya. Umiiyak pa rin. Noon ay iginilid ko ang sasakyan at inabutan ko siya ng tubig. Tiranggap niya at uminom pero ang mga mata niya puno ng lungkot at takot. Tumapon pa ang ilang tubig sa dibdib niya. Gusto mo na bang bumaba? Tanong ko. Palinga-linga siya sa paligid. Madilim pa noon, pasado 4:00 pa lang ng madaling araw. Los Baños pa lang to. Hindi pa masyadong nakakalayo ng Cavite. Pwede kang bumaba dito kung gusto mo. Saan mo ko dadalhin? Bakit mo ako sinakay? Natigilan ako sa tanong niya. Natanong ko rin ang sarili ko. Bakit nga ba? Bakit hindi ko na lang siya iniwan sa talahiban? Uuwi na ako sa probinsya namin. Ayoko na sa Cavite. Masyado na akong naging masama. Pati ikaw, nadamay sa kasamaan ko. Gusto ko nang magbagong buhay kaya uuwi na ako sa pamilya ko. Wala pa rin siyang imik, nakatulala, nakatingin sa kalsada, sa kawalan. Ano, kung gusto mong bumaba, ibababa kita sa may munisipyo ng Los Baños. Bibigyan kita ng pera para makauwi ka sa inyo. Ayoko nang umuwi sa amin. Blanko ang mukha niya nung sabihin niya ito pero nagunahan ang mga luha sa pag-agos mula sa mga mata niya. Noon, parang nalusaw ang puso ko. Patawarin mo ako sa nagawa ko sa'yo. Barkada ko kasi yung mga yun at madalas nakikisakay ako sa trip nila. Tulog ka nung nagkaputukan. Baka patay na sila kasi
Nakita ko ang mga dugo doon. Hindi ka ba masama? Narinig kong tanong niya pero hindi nakatingin sa akin. Sumama lang ako sa Cavite. Pero sa amin, mabuting tao ako. At magiging mabuting tao na ulit ako pagdating ko sa pamilya ko. Pwede isama mo na lang ako. Noon pa lang siya tumingin sa mga mata ko. Sige. Sagot ko tsaka ko muling pinaandar ang kotse pero umiwas ako sa mga highway dahil maraming checkpoint. Punit-punit ang damit niya at nung mag-alas 7 na ng umaga, nasa bayan na kami ng Ragay, Camarines Sur at sa palengke ay bumaba ako upang bumili ng damit niya. Pagbaba ko ng kotse, humakbang papuntang palengke. Nakalayo na ako pero bumalik pa ako. Binigyan ko siya ng pera, 10,000. Ang sabi ko, papasok ako sa palengke para bumili ng damit mo. Kung sakaling maisipan mong bumaba, kung ayaw mo nang sumama sa akin, malaya kang gawin yon. Tinanggap niya ang pera. Pero pumasok pa rin ako ng palengke at namili ng 5 bestida, 6 na blouse, 6 na palda, 2 karton ng panty at 10 pirasong bra. Sanay akong bumili ng mga damit mo babae dahil ako ang bumibili ng damit ng kapatid kong lumpo, si Elena. Kaya yung mga pinamili ko ay hindi lahat para sa babaeng ginahasa ko kundi pasalubong ko rin sa half-sister kong si Elena. Bumilib pa nga sa akin ang sales lady dahil maganda raw ang mga pinili ko. Naniwala ako sa kanya pagdating sa pagpili ng mga damit. Pero yung bra at panty, hindi ko sure kung kasya sa kasama ko sa kotse. Wala na siya nang dumating ako sa pinagparkingan ko. Halatang tolero pa ring umalis dahil naiwan niyang nakabukas ang pinto ng passenger seat. Nakadama ako ng lungkot pero bumuntong hininga na lang ako. Naisip kong tama lang siguro na huwag na siyang sumama dahil baka magka-problema lang ako kalaunan, lalo na kay Sarah Jane. Si Sarah Jane, kakwento, ang babaeng taga sa amin na matagal ko nang nililigawan. Gusto rin niya ako pero ayaw ng pamilya sa akin dahil wala daw akong pera at wala akong matinong trabaho. Sa totoo lang, si Sarah Jane ay isa sa mga dahilan kung bakit ako lumuwas ng Cavite noon para kumita ng mas malaki. At kung darating ako sa amin na oo nga, nakakotse, may dalang perang malaki pero may kasama namang babae, tiyak hindi pa rin ako gugustuhin ni Sarah Jane. Lalo na ng magulang niya. Kaya noon naisip ko tama lang siguro na umuwi ako mag-isa. Sumakay ako ng kotse at pinaandar pero biglang may babaeng humarang at nagulat ako dahil siya ang nakita ko. May dala siyang supot ng tinapay at 2 bote ng mineral water. Nagmadali siyang lumapit sa pinto ng passenger seat. Pinindot ko naman ang button para bumukas yon. Pinagmasdan ko siyang pumasok at nagtaka ako kung bakit madumi ang mukha niya, madungis. Bakit ka bumaba? Tanong ko. Gutom ako eh. Gusto mo? Tanong niya sabay abot ng tinapay at bote ng tubig. Nakatitig ako sa mukha niya, tila hindi na siya malungkot, bahagya pa ang nakangiti. Bakit madungis ka? Hindi ka naman ganyan kanina. Dinamihan ko lang ang mukha ko para bumagay sa punit-punit na damit ko, para isipin na lang baliw lang ako. Pagkasabi niya noon ay napangiti pa siya. Lumitaw ang mapuputing ngipin niya at mga mata niya ay masigla. Parang nakalimutan niyang kagabi lang ay nilapastangan ko siya.
Di ba? Mukha na akong baliw. Tanong pa niyang nakangiti pa rin. Napangiti na rin ako pero mabilis kong inilayo ang kotse sa lugar na yon. Pumasok ako sa isang kalsadang hula ko ay papunta sa isang baryo at nung wala nang bahayan ay pinagbihis ko na siya ng mga damit sa loob ng kotse. Lumabas muna ako noon pero ilang saglit lang ay bumukas ang pinto ng passenger seat at paglingon ko, lumabas na siya. Nakatingin sa akin. Nakangiti na parang proud sa bestidang suot niya na talaga kasing bumagay sa kanya. Napakamot lang ako sa ulo ko dahil oo, gumanda pa siya lalo sa bestidang napili niya pero wala siyang sapin sa paa. Nakalimutan kong bumili ng sapatos o sandal man lang para sa kanya. Nung magpatuloy kami sa biyahe ay sinabi kong sa harap na siya umupo para makapagkwentuhan kami. Noon ko palang nalaman ang pangalan niya pero itago na lang natin siya sa pangalang Liza. Napansin kong matipid siyang magkwento at madalas ay natitigilan siya. Natutulala, nagpapabago-bago ang mood niya kaya iniwasan ko na ang magtanong sa kanya. Ako ang pinagkwento niya tungkol sa pamilya ko. Muli kong nasilayan ang ngiti niya nung sabihin kong mabait ang nanay ko at ang stepfather ko, maging ang dalawa kong kapatid na sina Elena at Eddie, pero mahirap lang kako kami. Hindi ko na binanggit si Sarah Jane sa kanya dahil nung mga sandaling iyon kakwento ay may nabuo na akong damdamin para kay Liza. Naisip ko kung ayaw talaga sa akin ni Sarah Jane, at least nandyan si Liza na mas maganda pa ang mukha at isa pa, ako ang nakauna sa kanya at baka nga mabuntis ko pa dahil sa ginawa kong kasalanan sa kanya. Pag nabuntis siya na walang ama ang isisilang niya, magagaya ang bata sa akin na dumating sa mundong ito na walang ama at lumakit tumandang walang tinawag na tatay o papa. Nung elementary ako, sinabi ni nanay na matagal nang patay ang tatay ko pero ang kapatid niya at mga kapitbahay ay hindi naniniwalang patay na ang tatay ko. At nung high school na ako, muli kong natanong si nanay at iba na ang naging sagot niya. Huwag mo nang pangaraping makilala ang tatay mo dahil isa siyang taong walang kakwenta-kwenta. Ang sagot ko kay nanay noon, hindi ko naman pinapangarap na Gusto ko lang namang makita kung kanino ko naman na tong kagwapuhan ko. Kapag ganun ang joke ko kay nanay ay napapangiti siya. Ngiting pang-uuyam pero that time ay nasabi niya ang ganito. Pero anak, cute ka ng baby ka ha. Oo, kakwento, hindi ako napaborang magkaroon ng kagwapuhan. Kaya nga, kinailangan ko na lang ang magpakabait at magpakasipag para magustuhan ako ni Sarah Jane at ng pamilya niya, sana. Sabihin man ninyong makaluma pero nung magsimula ko manligaw kay Sarah Jane, ginagawa ko ang mga gawain nung unang panahon, magsibak ng panggatong nila at mag-igib ng tubig nila. Kaso ang sabi sa akin ng mama ni Sarah Jane, "Hay nako Arjun, kahit anong gawin mo, hindi ka papasa dahil hindi sapat sa panahon ngayon ang mabait at masipag lang. Dapat may kwarta." Sa bayan na kami ng Castilla, inabutan ng tanghalian. Sinabi kong isang bayan na lang ay sa amin na pero tiyak na wala na kaming pagkaing aabutan sa bahay kaya kumain muna kami. Sa isang kainan along the highway kami kumain. Isang malaki at maluwang na kubo yon
cottage type na karinderya. Noon ko nalaman na hindi Muslim at hindi iglesia si Liza dahil dinuguan at tortang talong ang pinili niyang ulam niya. Nung kumakain na kami ay narinig ko ang tanong niya, "Paano mo naman ako ipapakilala sa parents mo?" Hindi ako nakasagot kaagad. Agad ding plumastar si Sarah Jane sa isipan ko. Nagpatuloy siya sa pagkain pero pasulyap-sulyap sa akin na parang hinihintay ang sagot ko sa tanong niya. Ikaw Lisa, anong gusto mong pakilala?" "Kaibigan," sagot niya. Napatitig ako sa kanya, nagtataka ang isip ko pero sumang-ayon na lang ako. Kaya lang, nung muli siya magsalita ay natigilan ako. "Alam mo ng mga kasamahan mo sa Cavite kung saan ang exact provincial address mo?" "Hindi." "Yung security agency mo sa Cavite, malamang may file sila ng totoong address mo." Tumango lang ako. "Mamaya sa bayan, bumili ka pa ng mga damit natin, sandals, tsinelas at bag. Magtataka ang magulang mo kung bakit wala kang inuwing damit mo at kung bakit nakasupot lang ang mga damit ko. At yung kotse, wag mo nang iuwi sa inyo. Iwan mo somewhere else dahil baka yan ang magpapahamak sa'yo. At kung pwede, wag tayong magtagal sa inyo. Lumipat tayo ng lugar sa mas malayo kung ayaw mong mahanap ka ng otoridad." Kumontra talaga ang isip ko sa sinabi niyang iwanan ko ang kotse. Nagtaka ako dahil parang alam niyang hindi sa akin ang kotseng yon. Naisip ko baka nung bumili ako ng mga damit ay naghalongkat siya sa compartment at may nakita siyang mga papel ng sasakyan at hindi sa akin yun nakapangalan. Napagtanto kong mautak si Liza. Baka nakapag-aral pa pero that time ay hindi ako nagtanong dahil nagtatalo ang isip ko kung papayag akong huwag iuwi ang sasakyan. Malayo na kami sa Cavite at gusto kong gulatin sana sina Sarah Jane at ang pamilya niya. Gusto kong mapanganga sila dahil dumating akong nakakotse na pero mas lalo akong namangha dahil parang nahulaan pa ni Liza ang andar ng utak ko noon. Ang sabi niya, "Mga bobo lang ang maniniwala sa'yo Arjun kapag sinabi mong sa paggagwardya mo nakabili ka ng Vios." Doon ay nadulas ang bibig ko. "Paano mo nalamang hindi akin yung kotse? At sino ka ba talaga Lisa? Bakit ang dami mong alam?" "Iniisip ko lang kapakanan mo Arjun. Kapatid kita. Ayoko na nang bumalik ng Cavite pero kung mapapahamak ka lang din, hindi na lang ako sasama sa'yo. Saan ka pupunta?" "Bahala na. May pera ka namang binigay sa akin. Makakasurvive ako. Maghahanap ako ng trabaho." Nakatunga nga lang ako noon sa kanya. Hindi ako mapagdesisyon kung sasang-ayon ako sa kanya o hindi. Noong matapos kaming kumain ay nagpatuloy kami ng biyahe hanggang sa makaraan ng ilang minuto ay nasa tapat na kami ng pamilihang bayan ng Castilla. Hininto ko ang sasakyan. Napatingin siya sa akin. "Sige Liza, dito ka na. Iiwan na kita dito." Iniwasan kong makita ang mga mata niya. Binuksan ko ang clutch bag at kumuha pa ako ng perang 5,000 at inabot ko sa kanya. "Ikaw na lang bumili ng bag mo at sandal. Yung isang supot ng mga damit dyan para sa kapatid kong dalaga yan. Yung isa yung sayo." May nerbiyos sa tinig ko nang sinabi ko ito. Hindi ko pa rin kayang itingin ang mga mata ko sa kanya. Sumunod siya sa utos ko. Inabot niya ang isang supot ng mga damit sa upuan sa likod. Tinanggap niya ang 5K tsaka siya bumaba ng kotse. Pinanood ko ang marahan niyang paghakbang papuntang palengke. May hagdan ng palengke ng Castilla bago ka makapasok sa entrada. Mga 6 na baitang yon. Mayroong 2 entrada, magkabila. Sa gawing kaliwa siya umakyat pero nung nasa mismong entrance na siya, ay humarap siya. Malinaw pa sa alaala ko ang sandaling yon. Parang napicturan siya ng utak ko.
Dilaw ang blouse ni Liza noon, itim na paldang maluwang at mahabang laylayan, at tumerno ang mga kulay na yon sa signage ng palengke. Kulay dilaw ang background at itim ang malalaking letra. Kumaway siya at bahagyang nakangiti nung nakatayo na siya sa sentro ng arko ng entrance ng palengke. Lalong nagsikip ang dibdib ko noon at nalitong muli ang isip ko. Para kasing mali na iwanan ko siya at basta na lang payagang mawala sa buhay ko ang aking biktima. Pero naisip ko rin si Sarah Jane at ang pamilya ko, kaya't matapos ng malalim na buntong hininga ay tinapakan ko ang gas at umusad na palayo. Palayo sa palengke, palayo kay Liza. Nasa 20 minuto na ang pagmamaneho ko ng mabagal lang dahil nalilito pa rin ako at parang may kumakabig sa akin na balikan si Liza. Hanggang sa nakapagpasya akong bumwelta na lang, pero nahimasmasan ako nung pag-U-turn ko ay muntikan akong mabangga ng rumaragas ang motorsiklo. Saglit akong huminto noon sa gilid ng highway na yon at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon mula nung magpunta ako ng Cavite ay natawag ko ang Diyos. Lord, patawad sa mga kasalanan ko. Sana wag mo muna akong singilin ngayon. Babalikan ko si Liza at babawi ako sa kanya. Mabilis nang naging patakbo ko. Mabilis din ang pagbaba ko ng kotse matapos ako makapag-parking ng maayos sa tapat ng palengke. Mabilis ang bawat hakbang ko sa paghalughog sa buong palengke. Nagtanong-tanong ako sa mga tindahan ng damit at bag hanggang sa isang ali ang nakapagsabing, "Dalagang maganda na Tagalog, naka-yellow ng blouse. Oo, dito bumili ng bag at tsinelas." Sagot ng babae sa aking dialect na Bisacol. "Saan na po siya?" Tanong ko. Umalis na. Doon lumakad." Turo sa akin sa may palabas ng entrada. Mabilis kong tinakbo ang palabas. Ginalugad ko ang buong harapan ng palengke, maging sa kabilang kalsada, ngunit hindi ko nakita si Liza. Naisip ko baka naglakad siya, kaya sumakay ulit ako ng kotse. Marahan lang ang patakbo ko hanggang sa makaraan ng ilang minuto ay nakita ko si Liza. Nakaupo sa hagdan sa entrance ng isang simbahan na hindi mukhang simbahan kung hindi lang sa ribulto ni Virgin Mary sa harapan nito. May 7 baitang na hagdan bago ang gate. May paarko rin na bubong. Iyon ang Our Lady of the Most Holy Rosary Parish ng Castilla. Nakaramdam ako ng matinding pagluwag ng dibdib ko noon, pero tila nalungkot din matapos kong maaninag na umiiyak si Liza habang nakaupo sa hagdan. Nakayuko siya pero sapo-sapo ng kamay niya ang noo niya. Bumaba ako ng kotse at tumawid ako ng highway. Ilang hakbang pa siguro bago ko siya marating ay napatingin na siya sa akin at nakita ko ang basang-basa niyang mukha. "Halika na. Susundin ko na ang gusto mo. Sumama ka lang sa akin. Pero sana pumayag ka, Liza. Ipapakilala kita sa magulang ko bilang asawa ko." Nung sabihin ko kay Liza na sana pumayag siyang ipakilala ko siya sa pamilya ko bilang asawa ko, ay sinulyapan lang niya ako saglit at nanatili siyang nakaupong malungkot sa hagdan na entrada ng simbahan.
Umupo din ako sa tabi niya. Wala pa rin siyang imik kaya't muli ay naipaalala sa akin ang kasalanan ko sa kanya. Lisa, sana matutunan mo akong patawarin sa nagawa kong kasalanan sa'yo. Sige, ganito na lang. Kung ayaw mong sumama sa akin at gusto mong panagutan ko ang kasalanan ko, ipakulong mo ako. Handa akong pagbayaran ng nagawa ko sa'yo. Mabigat sa dibdib ko ang sabihin yon pero sa totoo lang, totoo yun. Dahil sa ilang oras lang na magkasama kami ni Lisa sa biyahe ay hindi sinasadyang maging bahagi na siya ng buhay ko at may puwang na siya sa puso ko. Hindi ko man masabing tuluyan na niyang nakuha ang pwesto ni Sarah Jane sa puso ko pero ramdam kong may mahalagang puwang na siya. At talaga namang kasing hindi ako likas na masama. Nabarkada lang sa masasama at nagkaroon lang ng panibagong pananaw sa buhay nung makilala ko si Soro. Kaya hindi ako naging maingat sa mga kilos at gawain ko. Sa totoo lang kakwento, maging si Soro, Renz at Robin, hindi ko rin masasabing halang talaga ang mga kaluluwa nila. Matagal ko rin silang nakasama at maraming kabutihan din naman ang nagawa nila. Hindi lang sa akin kundi maging sa ibang tao. Kaya lang na-label na sila bilang masasama dahil sa hanap buhay nila. At ang paghahanap buhay naman nila ay hindi lang para sa kanila kundi may mga pamilya din silang umaasa kasi sa kanila. Nalagas si Renz at Robin, nakulong si Soro. Marahil yun ang tadhana nila. Si Soro may pagkakataon pang magbago at ako, kung nadakip ako noon, hindi rin siguro sasama ang loob ko kung makukulong ako dahil dalawa ang grounds para dapat mabilanggo din ako. Dalawa pero mas matalim ang talab ng konsensya ko ng kasalanan ko kay Lisa dahil nga may lugar na siya sa puso ko. Hindi ko nga namamalayang umagos na rin ang luha ko habang magkatabi kami nakaupo sa hagdan ng simbahan. Walang imik si Lisa. Ang marahan niyang paghikbi ang naririnig ko. Alika na. Susuko na ako sa pulis dyan para makabayad ako sa kasalanan ko sa'yo. Sabi ko. Noon siya tumingin sa akin at ang sabi niya, naramdaman kong hindi ka talaga masama, Arjun. Nakita ko ang kabutihan mo, lalo na sa pamilya mo at sa kapatid mong babae dahil binilan mo pa siya ng damit. Alam mo ba kung bakit nandun ako sa tambakan ng Imbornal kagabi? Pinalayas ako ng papa ko at ng mga kapatid ko. Bakit? Bakit nila nagawa yun sa'yo? 3 years mahigit na, Arjun, nang mamatay ang mama ko dahil sa akin. Aksidente yun sa motor. Pinilit ko kasi siyang umangkas sa akin at na-aksidente kami. Simula nun, nagbago na ang turing ni Papa at ang 3 kong kapatid na lalaki sa akin. Maging mga tita ko, mga pinsan ko. Ako ang sinisi. Tanggap ko naman ang kasalanan ko at deserve ko din ang maparusahan kaya nagtiis ako sa mga kalupitan ni na Papa sa akin. Nagsuffer ang business ni Papa dahil hindi niya matanggap ang nangyari kay Mama. Nababayaan niyang negosyo niya. Yung isang kuya ko natigil ng pag-aaral at yung 2 kong kapatid na lalaki na dati hindi nabibitin sa pera. Kinailangan din nilang mag-adjust dahil wala nang hanap buhay si Papa. Dati may katulong kami. Pinaalis na rin at ako na ang inalila nila sa mga gawaing bahay. Hindi ako nagreklamo, Arjun. Kaya ko naman sa totoo lang kahit mahirap kasi may pinagbabayaran nga akong kasalanan sa kanila. Pinatigil nila ako ng pag-aaral. Okay lang sa akin basta sana ako darating ang araw na mapatawad nila ako at makabawi ako sa kasalanan ko sa kanila. Kaya lang kagabi, kasalanan ko din daw kung bakit nakuryente ang bunso namin dahil lang sa hindi ko kaagad nasunod ang utos niyang ipagtimpla siya ng kape. Sabi ko sa kanya kung hindi siya makapaghintay kasi nagluluto ako. Hawak niya ang phone niya. Isang kamay niya ang pinagsaksak niya ng electric kettle at nakuryente siya dahil hindi niya tinitingnan yung saksakan. Sa gulat niya nabitawan niya yung phone niya, nabasag, pero umakting siya, umiyak
Masakit daw ang kamay niyang nakuryente. As expected, ako ang sinisi. At si Papa, punong-puno na daw sa akin. Puro kamalasan na lang daw ang binibigay ko sa kanila kaya kinaladkad niya ako palabas ng bahay. Pinalayas niya ako. Wala akong mapuntahan. Sa takot kong makita ako ng mga kakilala ko sa akin kung saan ako sumuot. Hanggang sa nakita ko mga imbornal, naisipan kong dun muna magpahinga habang nag-iisip kung anong gagawin ko. Alam mo Arjun, naisipan ko pang maging pokpok na lang para mabuhay. Di ba? Pero nung makita ko mga kasama mo, natakot ako at tumakbo ko, nagtago sa ibang imbornal, nagpaikot-ikot sa talahiban. Nung maabutan nila ako, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala sa akin. Naramdaman kong nahulog sa tagiliran ko yung panaksak 29 nung isa nung kinukubabaw niya ako. Nahawakan ko mga yung punyal at sa totoo lang, Arjun, kaya ko siyang saksakin noon kung gusto ko. Pero naisip ko, masaksak ko man siya, paano yung dalawa pa? Tiyak mapapatay nila ako. Naisip ko noon parang sumang-ayon ng Diyos na maging pokpok na lang ako at iyon yung simula. Yung masira ang pagkababae ko. Pagkatapos nila akong lurayin sa panggagahasa nila, buhayin lang nila ako. Magiging pokpok na ako. Mabubuhay ako. Kaya lang, hindi sila nagtagumpay. Ewan ko kung bakit hindi matigas yung ano nila. At akala ko ikaw din kagaya ng dalawang nagtangkang kunin ako. Pero nagkamali ako dahil iba ka pala. At ikaw ang nagtagumpay na gahasain ako. Sabi ko sa isip ko noon, okay lang. At pagkatapos mo, pakikiusapan sana kitang hayaan mo akong umalis. Pero nung magdatingan ng mga pulis, sinuntok mo ako at nawalan ako ng malay. Arjun, hindi ko sinadyang mawala ang mama ko. Pero tinanggap kong kasalanan ko yan at gusto kong makabawi sa mga nasaktan sa nagawa ko. Kina Papa, kina Mon, Kuya Fryan at kay Jordan. Gusto kong makabayad sa kanila kahit parusahan nila ako basta sana isang araw mapatawad nila ako at mabalik yung dati nilang pagturing sa akin. Pero pinalayas ako at hindi yun ang first time na palayasin ako, Arjun. Maraming beses na pero hindi ako umalis kasi nga gusto kong makabayad sa kanila. Lahat siguro tayo, Arjun. Tayo na nakagawa ng kasalanan. Gusto natin makabawi, di ba? At ikaw, ramdam ko naman na gusto mo nang magbago at gusto mo ring makabawi sa kasalanan mo sa akin. Huwag ka nang magpakulong, Arjun. Pinapatawad na kita. At sana magbago ka na talaga. Umuwi ka na at iparamdam mo sa pamilya mo, sa mga magulang, sa mga kapatid mo na mahal mo sila. Mahalaga sila sa'yo. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ko pagkatapos niyang sabihin yon. Ang sabi ko naman, gagawin ko yan kasi talaga namang mahal ko ang pamilya ko. Pero sa tingin ko, hindi ako lubos na magiging masaya kasi alam ko na ang kwento mo. Wala ka na palang mapupuntahan. Sa tingin mo ba, kaya kitang pabayaan na lang na magpalaboy-laboy, maging pokpok kagaya ng sinabi mo? Kung naniniwala kang mabuting tao naman ako, Lisa, bigyan mo ko ng chance na ipakita sa iyo yun. Hindi sapat na pinatawad mo lang ako. Hayaan mo makabawi ako sa iyo. Paano kung magbunga yung nagawa ko sa iyo? Mabuntis ka. Sumama ka na lang sa akin, Liza. Pero Arjun, may babae sa inyo, di ba, na gusto mong maging asawa? Yung babae na dahilan din kung bakit nagtrabaho ka sa Cavite.
siya Sarah Jane. Hayaan mo na yun. Liza, baka nagkataon talagang mangyari ang nangyari kagabi para makilala kita at maging bahagi ka ng buhay ko. Baka pwede nating subukan, Liza. Alam ko hindi ako gwapo, mahirap lang ako. Pero gagawin ko ang lahat para mabigyan kita ng maayos na buhay, pati ang magiging anak natin, kung papayag ka. Nanatili siyang nakatitig sa mukha ko kakwento. Nagtitigan kami hanggang sa nakita kong sumilay ang munting ngiti sa mga labi niya at ang sabi niya, "Okay, Arjun, subukan natin." Sa isang liblib na lugar ay iniwan namin ang kotse. Matapos naming linisin, punasan lahat ng bahagi nito na nahawakan namin at maaring nag-iwan ng bakas o fingerprint namin. Idea lahat yun ni Liza. Talagang buhay ang utak niya. Kung ako yun, basta ko nalang iiwan ang sasakyan. Yung susi, iniwan namin sa ilalim ng auto. Then naglakad na kami papuntang highway. Ang sandaling yun ng kami ay naglalakad sa isang ilang ngunit magandang lugar ay naging masaya para sa akin dahil pakiramdam ko ay para kaming nagde-date. Para kaming nag-e-excursion. Yes, ganun ang pakiramdam ko dahil ramdam ko na noon ng tiyak na pag-ibig ko para kay Liza. Nagulat sina nanay at tatay Roque sa biglaan naming pagdating. Nagulat naman ako kay Eddie dahil noong 2014 ay iniwan ko siyang paslit pero that time noong 2016 ay nagbibinata na. Nag-iba na nga ang boses at tumangkad ng husto. Halos magkasing tangkad na kami. Si Elena naman ganun pa rin. Hindi nakakalakad, nakakakilos lang gamit ang kanyang wheelchair pero marami siyang nagagawang trabaho sa bahay. Mahilig at mahusay siyang magluto kaya't pinasadya pa ngang mababa ang aming lababo at lutuan upang maabot nito habang nakaupo lang siya sa kanyang upuang digulong. Sa mukha ni nanay at ni Elena ko nakita yung tuwa nung ipakilala ko si Liza sa kanila bilang nobya ko. Ramdam ko din ang tuwa mula kay Tatay Roque pero kumabog ang dibdib ko dahil napansin nito ang mga pasa sa braso ni Liza. Pero si Liza, buhay na buhay talaga ang utak. Kaagad ay nakahabi siya ng kwento. Sa taekwondo po ito kagabi, may kyorugi match po kasi kami. Alam ko yung taekwondo pero yung salitang kyorugi ay noon ko lang narinig. Naisip ko pa ngang baka totoo magaling siya sa taekwondo pero hindi na lang ako umimik. Nagpahinga ako sa kwarto ko na noon ay inukupan na ni Eddie. Si Liza ay natatanaw ko mula sa bintana kasama sina Elena at Eddie sa ilalim ng puno sa likod ng bahay namin. Pinagmamasdan ko sila, lalo na si Liza at sa mukha niya, sa bawat ngiti niya ay parang nakalimutan na talaga niya ang nangyari sa amin nung nagdaang gabi. Hindi rin lang ako nakatulog noon dahil sa mga isiping ayaw lumayas sa utak at gunita ko. Naisip ko sina Soro, Renz at Robin, pati ang landlord ko sa boarding house,
Yung mga gamit kong naipundar ko doon na iniwan ko na lang basta dahil sa pagtakas ko. Kinagabayan noon, salo-salo kami sa aming payak na hapagkainan. Masaya kami dahil noon ay kaagad nang nakapag-adjust si Lisa sa pamilya ko. Magkatabi sila ni Elena sa upuan at maganda silang pagmasdan. Para silang matalik na magkaibigan at dahil doon, sinabi ko ang ganito. Si Liza, doon muna matutulog sa kwarto mo ha Elena. Kami muna ni Eddie ang magkakwarto. Ngayong gabi lang naman dahil bukas aalis din kami. Napansin ko ang halos sabay-sabay nilang paglingon sa akin at si nanay, aalis kayo? Bakit sabi nitong si Lisa dito na kayo titira? Noon ay napatitig ako kay Lisa. Nagtataka dahil dati na niyang nasabi sa akin na para safe kami ay kailangan naming lumayo mula sa pamilya ko. Nagbago ang isip ko, Arjun. Dito na lang tayo. Gusto ko dito. Nakangiting sabi ni Lisa sabay lingon sa dalawang kapatid ko at kay nanay. At ang bagay na yun ay hindi ko na tinutulan dahil kahit sandali pa lang kaming magkakilala ni Lisa ay napansin ko na ang kanyang talino, bagay na alam kong kulang ako kaya nagtiwala na lang ako sa kanya. Dumaan ang 2 linggo sa amin, naging abala ako sa pagtatayo ng sarili naming welding shop ni Tatay Roque gamit ang perang kinuha ko sa taguan ni Soro. Welder talaga si Tatay Roque pero namamasukan lang siya dati sa bayan. Bumili kami ng mga welding machines at iba mga gamit. Nilakad ko pa sa Soreco ang paglalagay ng transformer sa poste malapit sa aming welding shop, utos ng aming kapitan. Naging busy ako noon samantalang si Liza kasama si Eddie ay naging busy naman sa pag-garden sa likod ng bahay. Garden ng mga gulay. Siya ang may idea noon at hiningi lang niya ang tulong ng kapatid ko. Kahit papano ay masaya ako noon dahil sa mga nakikita kong pagyakap na ni Liza sa simpleng pamumuhay ng pamilya ko. Isang araw na wala kaming tanggap na trabaho sa welding shop ay kinausap ako ni Tatay Roque. Kailan kayo magpapakasal ni Liza? Kaswal niyang tanong. Di ko po alam kay Liza. Sagot ko pero kaagad kong napagtanto na sablay ang sagot kong yon sa matanda kaya't simula nung sandaling yon ay naghanap ako ng timing para makausap si Liza. Simula kasi nung dumating kami sa amin kakwento ay parang nagkaroon kami ng distansya ni Liza. Hirap akong humanap ng timing para malapitan o makausap siya dahil lagi siyang nakadikit kina Elena, Eddie at kay nanay. Sila din ni Elena ang magkasama sa kwarto at kahit pa talaga nung mga bata pa lang kami ay hindi ako nasanay na pumasok sa kwarto ng kapatid kong babae. Mahal na mahal ko na noon si Liza kakwento pero parang nakakadama ako ng hiya sa kanya. Nung araw na yon, gabi na nung matimingan ko siyang nag-iisa sa poso. Doon siya nagsipilyo dahil may tao noon sa banyo. Mabilis ko siyang nilapitan, nagulat pa siya para siyang nakakita ng multo. Liza, tinatanong ni Tatay Roque kung kailan daw tayo magpapakasal. Mali yata yung nasagot ko sa kanya. Sinabi kong hindi ko alam sa'yo. Tinapos siyang pagsisipilyo. Nagmumog tsaka parang lumapit sa akin. Malapit na malapit at halos pabulong lang ang sagot niyang ganito. Sa pagpapakasal, kailangan mag-apply sa munisipyo. Wala akong papeles, ni isang ID wala ako. Casual na sagot niya tsaka walang paalam na iniwan ako doon sa may poso. Susundan ko pa sana siya at itatanong kung paano niya makukuha ang mga papeles niya pero may taong dumating at ako ang hinahanap. Sina Poldo at Enrico pala. Mga kababata ko. Si Poldo ay matagal kong hindi nakita dahil nag-abroad at kararating lang noon.
Napansin kong nakainom na sila. May mga amats na. Napagkwentuhan lang daw nila ako kaya't naisipan ako ni Poldo na puntahan. Hindi ako nakasama kaagad sa kanila. Sinabi kong susunod na lang ako sa bahay nila pero mabilis akong itinama ni Enrico sa pagsasabing hindi sa bahay nila tol. Doon sa rest house niya sa tabi ng sapa sa Purok 4. Doon sa pinagliliguan natin ng mga bata tayo. Ah talaga? May rest house ka na doon? Talagang big time ka na Poldo ah. Hindi naman, sakto lang. Tara. Hindi sige, susunod na lang ako. Sagot ko. Naligo pa ako at muling nagharap ng pagkakataon para makausap pa sana si Liza. Ilang beses akong tumayo sa harap ng pinto ng kwarto ni Elena pero hindi ko nagawang kumatok dahil nahihiya akong gambalain sila. Sinakyan ko na lang ang aking bagong motor noon at nagtungo nga ako sa rest house ni Poldo. Isang kotse at 3 motor ang nakita ko sa harap ngunit nung pag-akyat ko ay mga tulog na lasing nakita ko sa parang salas. Malala ang kalat sa pinag-inuman nila. Pero may naririnig akong naglalandian sa isang kwarto. Boses ng babae at boses ni Poldo ang narinig ko. Gumana ang kapilyuhan ko. Naisip kong bosohan sila. Kaya pumasok ako sa pinto ng kabilang kwarto. Hindi sarado, nakaawang lang. At alam kong ang dingding doon ay hindi sagad hanggang itaas at pwede ko silang silipin o tanawin. Kaya lang pagpasok ko ng kwartong yon ay may babaeng nakakuyang-yang sa katre. Nagulat ako dahil ang babaeng yon ay si Sarah Jane. At halatang lasing din pero hindi tulog. Gumagalaw at parang nagsasalita ng mahina. Umupo ako sa tabi niya at marahan kong inayos ang laylayan ng palda niya kasi natutokso ako sa nakikita ko. Litaw na unang hita niya at ang kalahati ng panty niya. Ibinaba ko ang palda niya upang takpan yon pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko at marahan niya akong hinila pa ibabaw sa kanya. Halika. Paanas na sabi niya. Nakangiti pero hindi nakadilat ang mata. Nakapikit. Panay ang lunok ko noon at aminado akong sinukluban na ako ng espiritu ng kalibugan noon. Kay tagal kong pinapantasya si Sarah Jane kakwento. Noong 13 anyos ako natutong magsariling sikap at siya ang ini-imagine ko. At ang pagkakataong yun sa rest house ni Poldo ay hindi ko sinayang. Malaya akong nakaalis ng rest house pagkatapos noon. Alam kong walang nakakita sa akin dahil puro sila laseng at sina Poldo naman ay busy sa ginagawa nila sa saradong kwarto. Tinatakpan ko ang bibig ni Sarah Jane noon dahil umuungol siya. Alam kong hindi rin niya ako nakita dahil bago ako kumababaw sa kanya ay pinatay ko ang ilaw. Nakonsensya ako sa ginawa ko pero hindi masyado. Mas nakukonsensya ako noon sa nagawa ko kay Liza. Bakit? Si Sarah Jane kasi, mapagmataas, lalo na ang nanay niya. Ilang beses nila akong minalit noon na sa totoo lang, yung pangmamaliit nila sa akin dati ay ginamit kong inspirasyon para magsikap dahil hindi nagbago ang pagtingin ko kay Sarah Jane. Siya pa rin noon ang pangarap kong mapangasawa. At handa kong suungin lahat ng pagsubok para matupad ang hangarin kong maging asawa siya. Ilang araw akong hindi mapakali noon. Naghintay ako ng balitang sisingaw tungkol kay Sarah Jane. At kung may pagdudahan man siyang gumalaw sa kanya, si Robert na yon dahil sina Poldo at Enrico ay mga kamag-anak niya. Pinsang buo niya si Enrico at si Poldo naman ay parang pamangkin niya.
Tiyak kung mapagtatanto niyang may gumalaw sa kanya habang lasing siya, si Robert ang ituturo niya. Hindi ako gaanong nahirapang pasukin si Sarah Jane noong gabing yon. Hindi siya napunit at naramdaman ko pang parang sabay kaming nilabasan, kaya't noon pa lang talaga ay nagkaroon na ako ng takot na baka mabuo ang kapangahasan kong yon. Pero dumaan ang mga araw, walang balitang nalikha tungkol kay Sarah Jane. Araw-araw akong nadadaan sa kanila. Madalas nakikita ko nila Poldo, tinatawag ako't saglit na nakikipagkwentuhan, pero walang kwento tungkol kay Sarah Jane. Dahil doon ay muli kong inasam ang makausap si Liza tungkol sa aming pagpapakasal. Itinaon ko yun nung dumating sila ni Eddie galing ng bayan, pero tila galit si Liza sa akin noon. Masama ang tingin at ni hindi ako hinintuan nung tawagin ko siya. Kasunod noon, kapag nakikita ko siya ay para siyang balisa at parang may problema. Kinagabihan nasa likod sila sa may puno kasama sina Eddie at Elena. Pero nakikita kong hindi masaya si Liza. Nilapitan ko sila. Pwede ba akong sumali sa kwentuhan nyo? Napasulyap sa akin si Liza pero walang ngiti sa mukha niya. Ewan ko kung bakit habang tumatagal noon kakwento ay paganda ng paganda ang tingin ko kay Liza. Lalo na nung gabing yun na ang malamlam na ilaw ng bumbilya sa puno lang ang tanglaw at kay ganda ng epekto nito sa mukha ni Liza. Ang plano ko noon, papapasukin ko ng bahay sina Elena at Eddie at nang masolo kong makausap si Liza. Pero hindi yun nangyari dahil kinagat ng lamok si Elena. Sinampal kasi niya ang braso niya at napansin yun ni Liza. "Malamok, pasok na tayo," sabi ni Liza sabay tayo at kinabig na ang wheelchair ni Elena. Iniwan nila ako doon at hindi man lang ako nilingon. Yun na kakwento ang huling pagkakataong makita ko ang mukha ni Liza dahil pagsapit ng umaga ay wala na siya sa bahay namin. Si Lolo Magno, isang matandang nagtitinda ng pandesal gamit ang bisikleta, ang nakakita sa isang dalagang naglalakad daw papuntang bayan bandang 4:00 ng umaga. Naniwala kaming si Liza yon. Si Eddie ang huling nakasama niya ng matagal dahil nagpunta sila ng bayan noong araw na yon, kaya si Eddie ang inusisa namin kung may nasabi sa kanya si Liza. Wala naman. Hindi nga siya nagsasalita nung namalengke kami. Sagot ni Eddie pero ilang segundo lang ay muli siyang nagsalita. "Kuya, ano ba yung pipikit? Gamot ba yon? Kasi bumili si Ate Lisa sa TGP ng pipikit eh. Baka pitikit," sabad ni Elena. Nagkatinginan kami noon. Ay oo pala, pitikit. Yun, bumili siya 3. Buntis kaya siya? Narinig kong anas ni nanay. Noon ay tinawag ko si Eddie at kami ay naghalughog sa basurahan sa likod ng bahay malapit sa garden nila. At kay dali kong nakita ang 3 pirasong pitikit at lahat ng 3 yon positive. Siyam na buwan ang dumaan, may nagsilang ng lalaking sanggol. Si Sarah Jane. Mula nung gabing pagsamantalahan ko siya, kay dalang ko na siyang makita. Halos buong panahon ng pagbubuntis niya ay nagkulong lang siya sa bahay nila at wala ding naiturong ama ng pinagbuntis niya.
Ang nanay niyang dati ay tsismosa, pumuti din ang balat dahil kasama niyang halos hindi na rin lumalabas si Sarah Jane. Walang pangalang lumutang para iturong ama ng bata. Ako ay nanahimik lang naman dahil walang nakakaalam na nagpunta ako sa rest house ni Poldo nung gabing yon. Lahat ng naroon, pati ang dalawang naglalandian pala sa kwarto noon ay lasing din at walang kamalay-malay sa nangyari. Umunlad kahit papano ang buhay ko dahil sa husay ni Tatay Roque sa trabaho sa aming negosyo. Nakabili pa nga ako ng second hand na elf na siyang gamit sa pagdi-deliver ng mga bintana at grills. Hanggang sa naisipan kong muling ligawan si Sarah Jane at kay dali ko siyang napasagot dahil pati mama niya ay gusto na sa akin. Oo, tinanggap ako ni Sarah Jane kasabay ng kanyang pag-amin na may iba siyang boyfriend na mahal niya. Pero nag-break sila isang gabi bago nagpainom si Poldo sa rest house niya. Bricks daw ang pangalan ng ex niya at kaya daw siya naglasing nung gabing yun dahil nasaktan siya sa breakup nila. At yun pala ang suspetsa niyang nakabuntis sa kanya dahil minsan din silang nagkamali. Pero tandang-tanda daw niyang nagsuot naman daw ng kondom noon si Bricks. Nagduda pa rin daw siya dahil baka pumalya ang kondom kaya siya napuruhan pa rin. Sa madaling salita, hindi niya alam na naroon ako noon sa rest house ni Poldo. Pero ang pinagtataka ko, hindi niya nabanggit o sinadya niyang huwag banggitin na meron siyang nakasex nung gabing yun. O tinanggap ako ni Sarah Jane pero may kondisyon. Pag daw bumalik sa kanya si Bricks, maghihiwalay kami. Pumayag ako pero may plano ako. Once na bumalik si Bricks sa kanya at hiwalay niya ako, sasabihin ko sa kanya na ako ang ama ng bata. August 2017 noong nag-a-apply si Enrico papunta dito sa isang bansa ng West Asia bilang welder at nagpasama sa akin sa Maynila. Sinamahan ko dahil gusto kong bumalik sa boarding house ko. Baka sakaling hindi pa itinapon ng landlord ko ang mga gamit ko, lalo na ang birth certificate ko na tiyak kasing kakailanganin kapag pumayag na si Sarah Jane na magpakasal kami. Mabuti na lang at likas na masino pang landlord ko. Pati mga gamit ko ay inilagay niya sa garbage bag at itinago sa kanilang bodega. Siningil nga lang ako noon sa hindi ko nabayarang upa. Sa tuwa ko kakwento sa pagkakasinop niya ng mga gamit ko pati ang birth certificate ko ay dinoble ko pa ang bayad sa kanya. Sa agency ni Enrico, nayakag akong mag-apply din dahil 3 daw ang kailangan. Mantakin mo, sabit lang ako pero nasama ako at pumasa pa ako sa medical. May takot ako noon sa totoo lang na baka may chemical pa sa aking dugo. Pero higit 1 taon na rin kasi noon na hindi ako gumamit. Salamat sa Diyos dahil hindi pa naman pala ako addict noon. Kasi hindi ko naman hinanap yun mula nung nasa probinsya na ako. December 2017 nung mag-flight kami ni Enrico. Pasko nung taong yon ay kausap ko si Sarah Jane at nasabi niyang sana daw ay nagpakasal muna kami bago ako nag-abroad. Sabi ko naman, ikaw naghihintay ka pa sa ex mo. Hindi na ngayon. Bakit? Nagkita na kami sa simbahan pa. Oh. Hindi niya ako pinansin kasi may kasama siyang iba. Hihintayin na lang kita, Arjun. Pag uwi mo, kung gusto mo pa akong pakasalan,
Magpapakasal tayo. Gusto ko, Jane. Hintayin mo ako. Ganun lang nasabi ko at hanggang noon ay hindi ko pa rin nasasabi sa kanya at kahit kanino ang totoo na ako ang ama ng batang isinilang niya. February 2020 kami nakauwi ni Enrico pero may return ticket kami. Kaagad ay nag-asikaso kami ni Sarah Jane ng papel namin pero nung sumunod na buwan, nagdeklara ng lockdown. Hindi natuloy ang kasal at hindi kami nakabalik kaagad ni Enrico ng Israel. March 2021 ay nakontak kami ng employer namin at pinababalik na kami. Ayaw naman na ni Sarah Jane ang magpakasal kasi buntis ulit siya sa batang nabuo ng pandemic. At iyon ang dinahilan niya, yung paglobo ng tiyan niya, ayaw daw niyang ikasal na buntis siya. Pero hindi ko pinaniwalaan ang palusot niyang yon kasi that time, nagkakausap na ulit sila ni Briggs. At may mga chismis na madalas silang nagkikita. May isang gabing lasing ako. Nagpunta ako sa kanila. Kasi that time kahit nabuntis ko na siya ay hindi pa rin kami nagsasama. Kinananay pa rin ako tumuloy nung umuwi ako. That night nalasing ako. Kinausap ko siya. Tapatin mo nga ako, Jane. Si Briggs ang dahilan kung bakit ayaw mo pong magpakasal. Hindi siya nakasagot kaagad at parang iyon ay oo sa akin. Mag-isip ka. Dalawa ng anak mo. Seseryosohan ka ba ng Briggs na yon? May anak na rin siya sa unang babaeng nakasama niya. Ganito ang sagot niya. Napikon ako pero sa halip na magsalita pa ako ay umalis na lang ako dahil parang nakakasugat ang tingin ng mama niya sa akin. Masyadong halata kakwento na hindi na ulit niya ako gusto at si Briggs na ulit ang gusto niya. Gwapo kasi si Briggs at professional kakwento kaya't ang alas ko lang talaga noon ay yung mga bata. Sabi ko sa isip ko noon, kahit hindi ako ang pakasalan niya, may mga anak na ako sa kanya. Hindi ako ang lugi kung hindi ako ang piliin niya. April 2021 kami nakabalik ni Enrico dito. May 2023, nabenta ng amo namin ang kumpanya sa pinsan niya. Maraming natanggal, karamihan mga Pakistani at Indiano pero kami ni Enrico ay na-retain. Pero panibagong kontrata at hindi muna kami uuwi. Bagong kontrata noong June 2023 at natapos nitong July 2025 pero hanggang ngayon ay naghihintay pa rin kami ni Enrico ng ticket namin. Yun ang masama dahil nagpakaanis kami sa pagsasabing hindi na kami babalik at kailangan na naming mag-exit. Kaya eto, natatagalan. Yung bunso namin ni Sarah Jane, 5 years old na at ni minsan hindi ko pa nakakarga. Anyway, matino naman itong kumpanya at hindi naman masama ang boss namin kaya't umaasa kaming malapit na kami mag-exit. Okay, alam kong naghihintay kayo ng balita tungkol kay Liza. I'm sure, kanina nyo pa iniisip kung nasaan na siya. Bakit bigla siyang nawala sa eksena? Sa totoo lang, hindi ko alam noon kung bakit siya biglang umalis at hindi na bumalik. Totally noon ay wala akong balita sa kanya. Kahit anong gawin kong hanap sa kanya sa Facebook, hindi ko siya makita. Matalino siya, mautak kaya't baka yung sinabi niyang pangalan niya sa akin noon ay hindi totoong pangalan niya. At tama, dahil ang pangalan pala niya ay Eliza. Sa kainipan ko nung araw na yon ay nakalkal ko ang Facebook ko at bawat isa sa mahigit 300 na friend request ay inisa-isa kong tingnan hanggang sa makita ko yung Eliza na ang profile picture kasi ay batang babae.
Then nakita ko pa yung ibang pictures. Kinilabutan pa ako dahil nakita ko si Liza at siya ang ina ng batang nasa profile picture. Kinonfirm ko kaagad. Agad ko siyang chinat. Ilang oras lang ang dumaan, nag-reply na siya. At siya pa rin kakwento ang pakakasalan ko sa aking pag-uwi. Si Sarah Jane, kinausap ko ulit tungkol sa aming kasal bago ko pa nakita si Liza sa Facebook. Napansin kong nakainom si Sarah Jane noon at nagulat ako sa sagot niya sa tanong ko nung naka-video call kami. Pagdating ko dyan, siguro nakanta ka na sa kasal natin. Arjun, pakakasalan mo pa rin ba ako pag nalaman mo na hindi ikaw ang ama ni BJ? Yung bunso namin ang tinutukoy niya. Bakit? Hindi ba ako ama niya? Di ba nabuo yun ng pandemic? Before pandemic, before ka dumating, may nangyari sa amin ni Brix. Okay. Ganito ang sagot ko. Okay lang sa'yo? Nakatawang tanong niya. Oo naman. Sagot ko pero naisipan kong screen record ang video call namin tsaka ko pinanatan ng pinaprank mo akong mahal, no? Prank? Hindi. Oy, uminom ako, Arjun, para lang masabi sa ito. Tatawagan talaga kita pero naunahan mo lang ako. Mahal na mahal ko pa si Brix, Arjun. At alam mo ba kung bakit BJ ang palaya ng bunso ko? Kasi Brix at Jane. Anak siya ni Brix, kaya ikaw, tanongin kita. Gusto mo pa rin ba akong pakasalan? Ang sakit naman, Jane. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to. Hindi ko matatanggap to. Paano ako uuwi dyan? Hindi ko kaya to, Sarah Jane. Mabuti pa magpakamatay na lang ako dito. Tanga, ano bang gusto mo? Itatago ko sa iyo ang totoo? Pakakasalan kita kahit alam ko sa sarili ko na hindi kita mahal at hindi ikaw ang ama ng anak ko. Magpakatatag ka, Arjun. Magpakalalaki ka. Tanggapin mo bilang lalaki ang desisyon ko. Okay, sige, Jane. Tanggap ko na. Bye. In-end ko ang video call tsaka ko sinave ang screen recording. Sinave ko. May ebidensya na akong malupit. Si Liza, umuwi pala noon sa kanila dahil sunod-sunod daw noon yung mga gabing napapaniginipan niya ang mama at papa niya. At naalala niyang matagal nang nangangarap ang papa niya na magkaapo kaya't nung nalaman niyang buntis siya ay nagpasya siyang umuwi nang walang paalam. Nagbakas sakali lang actually. At kung ipagtatabuyan ulit siya ay babalik siya. Kaya lang natanggap siya. Bumalik na rin ang kabaitan ng papa nila at dalawang kapatid niya sa kanya, yung bunso na lang ang hindi. Ikinwento niya ako sa pamilya niya, kaya noon ay tumutol silang bumalik si Liza sa amin at mas lalong ayaw nilang pakasalan ako ni Liza. Pero nagbabago ang lahat sa pag-usad ng panahon at ngayon ay gusto na nila. Kaya pag uwi ko, magpapakasal ako sa aking biktima. Biktimang pinakamamahal ko at pag-aalayan ko ng buong buhay ko. Wish me luck na lang. Hanggang dito na lang kakwento at maraming salamat sa pagbabasa nitong kwento ng buhay ko. Gumagalang, Arjun. Arjun, una sa lahat, maraming salamat sa napakagandang kwento para sa akin lang. Kasi ako mismo, hindi naman ako perfect. Marami din akong kasalanan sa totoo lang. Pero hindi nga lang ganun kalala. Okay? So, sabi kasi nila, maliit o malaki, pag nagkasala ka, makasalanan ka. Hindi ba? Excuse me.
Anyway, thank you again for the story at sana nga ay matuloy ang kasal na yan. And I do hope na tuloy-tuloy na ang pagbabago at pagsisisi sa mga nagawang kasalanan. At sa tingin ko, bahagi din ng immaturity mo pa noon, yung mga nagawang mali. Pero I think the Lord understands that if you ask forgiveness, mapapatawad ka. Just do it wholeheartedly. Okay? And again, maraming salamat and I wish you to feel happy sa mga susunod na bahagi ng buhay mo. Okay? And again, advance happy wedding na. Okay? At sa ating mga shoutout muna mula sa nagdaang kwento ni Marson dito sa KNBK, that's a month ago. Anan, shoutout to you. Ganun din kay Aileen Kabakungan ng France. And pa-shoutout ko Bono, Adelaida Romo. Wow, may bago. Okay, it's from Taipo, Hong Kong. Sa mga kahugot, kaabang, kakwento natin, diretso na yung shoutout kung gusto nyong magpa-shoutout. Wala na kayong ibang sasabihin pa. Hindi ba? Ayun, may bago na naman pa-shoutout. Huwag nang ganun. Shoutout na agad. Direktahan na tayo para madali, okay? Daiselyn Ferrer, shoutout to you. Daisy Bedanya of Doha, Qatar, para shoutout to you. And Valentina Soriano, shoutout to you. Rep C. Cabmayo, silent listener here at lagi nakabang ng kwento. Thank you. Ingat ka lagi. Hope na makita kita in person po. Respi Cabmayo. Sure. And Norayhan Di Maren 6161. Shoutout sa ex ko na G-Block ko dahil hindi nakautang sa akin. Alam ko nakikinig ka dito kasi nahawaan kita nung nagkikita pa tayo. Ba't naman may blackan na ganyan, ha? Baka pwedeng pag-usapan na lang yan. Joke lang. And Levelyn Flores, shoutout po kay J.R. Hernandez ng Hitachi, Japan. And eto naman, listening here in Chuan West. Ingat palagi. Ganun din sa'yo, Rapses Vlog. At Emma Cardena, shoutout to you. And Ana Marie Pineda, shoutout to you. At Grace Sherwin Ablao, shoutout to you. Maraming salamat sa pagbabalik sa pakikinig sa ating mga kwento. At yung part 2 mo, parang nakita ko na yata. Kaya lang medyo mahaba ang pila. And I'm sure makakarating din ako sa part na ikaw na. And Elisa Joyet, ang shoutout to you. Back to back kwento ko yung Bono. Thank you at may papakinggan na naman habang nag-work. It's Angelot. Yon, Angelot. And Marivic Gonzaga, shoutout to you. Ganun din kay Honey Jam from Facebook page to YouTube. Abangers mo palagi, Kuya Bono. Maraming salamat, Honey Jam. You are a gem in our lives. Shoutout kay Bono, sitting here in Laguna City, Lumping, Hong Kong. It's Marilu Odlus. Thank you, Marilu. At lagi kong nababasa ang pangalan mo. Feel na feel ko ang presence mo sa ating mga kwento. Maraming salamat sa iyo. At sa inyong lahat na laging nakikinig. And Emmy Drivan, shoutout to you. Ganun din. Grace Sherwin Ablao, Marson, nabiti naman ako sa story mo, pero congrats sa success mo. Hindi yan ang hangganan, umpisa pa lang yan. Tama. Umpisa pa lang yan ang panibagong buhay, simula sa buhay na iyong tatahakin. Pero ipagpatuloy mo pa rin ang iyong pananampalataya kay God because He will enlighten you. At yung barrier na yon sa pagitan ng papamor sana mawala na, ipagpasa Diyos mo na lang ang lahat. Mas magiging maluwag sa dibdib kung wala kang kinikim-kim dahil ano't ano pa man, magulang mo pa rin siya. Hindi mo maialis ang katotohanan na wala ka sa mundong ito, wala siya. Tama. Hindi man ngayon o ora-orada, time heals, basta marunong kang magpatawad. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento ng buhay. Pa-update na lang din, Idol, pag may love life ka na sa part 2 ng story mo. Sana DKB o Kahugot TV na. Okay? Pag part 2, Kahugot TV. Salamat, boss. Nakakamiss yung live broadcast ng mga story, boss. Ingat ka palagi. Yun nga. Gusto na sana natin mag-live. Kaya lang sa mga darating na
panahon siguro kapag noise-proof na ang ating lugar. Love you 22, late ako. Ako din magpapadala ng kwento ng buhay ko para ken Kamarson, ading ko naragsaknak nga manghidayaw keng kata nakaturpos ka ti panagadal mo. Kan sabay kuma sapay lakumata adupay ti nasaya at nga maragpat mo ti biyag mo ading ko mula ni Love You 22. Yung mga taga-Alcala talagang magaling sila mag-Ilocano. I work sa Cagayan, di ba? And nagkaroon ako ng maraming friends from Alcala at napapahanga ako kapag sila ay nag-Ilocano. Okay, and Rosie Vero, salamat Kuya Bono, sana lagi kang nag-upload ng videos. Congratulations, Xander, sabi ni Marvic Gonzaga. Hello Kuya Bono, shout out listening here in Bontoc, General Hospital, Mountain Province. It's Mizi P5N. Bontoc, General Hospital, Mountain Province. Shout out sa inyong lahat dyan. Honestly, Kuya Bono, hindi pa siya interesting, parang nagbabasa ka lang. Yeah, I realized that also. Kaya nga hindi na natin unulit. Pero uulitin natin kapag sabi ko nga noise-proof na tayo. Gagawin natin yung style dati ng CLS ng DJ pa tayo sa radyo. Live talaga habang nagkukwento merong music. Ito kasing ginagawa natin ngayon ay vino-voice ko muna tapos nilalapatan ko lang ng background music. Hindi kagaya sa FM station dati na sabay yan. Music sa background and then yung pagbabasa. Sabay talaga yon. Dito ay hindi pa pwede ngayon kasi nga hindi pa noise-proof ang ating studio. So kapag may tatahol na aso, mare-record. Diba? Hindi natin ma-edit yung song. Okay? So hopefully mangyari yan. At muli, sa lahat ng naglaan ng oras sa ating programa, oy, nagandahan kayo sa kwento ni Arjun. Sabihin nyo nga kung oo o hindi. Kung kaya nating isang tabi yung kanyang kasalanan, dati niyang pagkatao noon, hindi ba maganda yung kanyang kwento? Hindi ba? Although meron pa rin akong konting pinta sa personality mo, kasi may konting yabang ka pa rin, lalo na sa part nung mataray mong ex. Parang hindi yata tamang ganun ang tawag dito, treatment ng isang tunay na lalaki sa isang babae kahit na bruha pa siya dati. Hindi dapat pinapatulan ng babae, di ba? Hindi sa ganong level, okay? And natutuwa din naman ako in some ways kasi parang nagkakaroon ka, namamana mo rin yung pagiging wais ni Liza, di ba? Meron ka pang nalalaman na screen recording. Anong tawag mo doon? Malupit na ebidensya. Okay. Well, sana hindi magka-problema yon. And just in case na matuloy yung pagpapakasal ng ex mo at saka sa kanyang boyfriend, do not forget, please. Do not forget, please. Ayan. Talaga na pagpapalitan natin yung F at saka P. Do not forget, please, na anak mo yung isa. Di ba, nag-convince ka naman na anak mo yung isa, tapos nagkaroon ka ng doubt dun sa pandemic baby dahil sa kanya. Okay? I think mas tama nga na si Liza ang makatuluyan mo kasi medyo negatibo na rin yung tingin ko doon sa ano ba pangalan nun nung si Sarah Jane. Hindi ba? Medyo naging negative na. Pero again, meron laging space dapat sa puso at utak ng bawat lalaki na bigyan ng benefit of the doubt ang attitude ng mga babae. Kung sakaling pangit talagang ugali, huwag patulan. Okay? Kasi babae yung mga yan. Ha? At lalong huwag mananakit ng babae. Saktan mo siya, hindi physical, kundi siguro sa treatment mo, yung style mo until they realize na mali pala sila. Okay? And lagi din naman sa ibang sitwasyon, hindi kay Sarah Jane, ang mga babae kung minsan ay nananadya, na kunin ang attention mo kasi naghahanap yan ng lambing ng attention mo. At sana hindi mo yon makita sa ibang paraan.
at mapatulan siya. Okay? Again, Arjun, maraming salamat at sa inyong lahat mga kagkwento, stay healthy, stay safe, and may God bless us all.